Good evening. Good evening to all the viewers. Good evening to all indigenous peoples, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bago ko umpisan ay magpapakilala muna ako ulit. Ako po ay si Dato Dalampangan, Secretary General ng Indigenous and Muslim People's Alliance for Justice, Economic, and Cultural Advancement Incorporated. Ang tunay na pangalan ko, Enrique Robio Gabilino. Ang isang isyo ngayon, bakit nag-live ako, sa kadahilanan, maraming nag-aagawan sa lupain, sa ancestral land ng mga indigenous peoples, mga IPs kung tawagin, no? Lalong-lalo na dito sa Boracay. No, nung Pangulo si President Digong, dahil Pangulo siya, pataka lang kung anong gusto niya isulat, i-award. Pinakialaman niya ang Boracay na pagmamayari ng indigenous peoples since time immemorial. Inaward niya sa mga ate, how many square meter yon, no? Wala naman akong hawak na dokumento pa niyan, pero pag-upo ni Secretary Estrella, Conrado Estrella sa Department of Agrarian Reform, ay kinansil yan yung inaward ni Digong sa mga ate, na kung naintindihan sana ng former president, abogado pa naman siya, no? Hindi nagbabasa ng IPRA law. Wala kang dapat i-award noong mga panahon niya because ang Boracay ay pagmamayari yan ng mga ate, ng mga katutubo since time immemorial. So salamat sa kay Secretary Conrado Estrella na kinansila niya itong mga pataka na ginagawa ng former president, no? Kung anong gusto niya, pwede na magwalang iyaan, bahala na kayong mga katutubo kayo, kami, basta ito ang gusto ng former president. Okay, so salamat sa kay Conrado Estrella, Secretary of Department of Agrarian Reform, at it's already canceled. Bago ko ipagpapatuloy, kung sino man ang nakakarinig dyan sa Boracay, dapat maintindihan ninyo yung property na yan ay pagmamayari yan ng ate, no? Halos ang lahat na may mga structure dyan, ito para malaman ninyo, no? Lahat kayo land grabber. Bakit? Ang buong Boracay ay timberland yan. Wala si nino man ang maaring magpatitulo dyan. At walang pagmamayari ang gobyerno dyan. Wala, no? Sino man ang mga nagpapataka dyan na ito, sa'yo ito, DNR man, ito masasabi ko, mga DNR, mag-aral muna kayo ng IPRA law, no? Mga walang hiya din kayong mga taga-DNR kayo, pataka lang kayo, no? Ng award dyan, hindi ninyo lupa yan. Lalo na itong former director, si Libby Duran,
nag-retire lang, hindi alam ang batas ng Ipralo. Mga hayop kayong mga taga-DNR kayo. O darating din tayo sa mga panahon na yan. Ihanda ninyo ang dokumento ninyo. Ito warning ito sa DNR. Lalong-lalo na dyan sa Region 6. Kahit retired kayo, mga hindot kayo, kakasuhan namin kayo dahil iniipon lang namin ang mga ebidensya na pinanggagawa ninyo dyan ng mga hayop kayo. Sumunod. Itong NCIP sa Region 6, lalo na dyan sa Boracay. Hindi din ninyo alam. Nakaupo kayo dyan sa opisina ninyo. Sayang ang pinapasahod ng Filipino peoples, indigenous people sa inyo na hindi ninyo ginagampanan ang trabaho ninyo para sa amin na mga katutubong Pilipino. At ito, warning din sa mga land grabbers dyan. Bago ko ipagpapatuloy, ipapakita ko muna ang pagmamayari ng katutubong Pilipino na it's already delineated. May sketch plan na ang tribo dyan na ginawa ng aming teknikal para mapapatunayan na pagmamayari ng indigenous peoples yan since time immemorial ang Boracay. No, papakita ko muna bago ko ipagpatuloy ang mga kahayupan ninyo diyan. Ito. 1,003 hectares. DNR, mayroon ba kayo nito? NCIP, mayroon ba kayo nito? Delineated already. Mayroon na sketch plan yan. Ayan ang buong Boracay, forest land yan, timberland. Walang gobyerno or Department of Agrarian Reform na magsabi ay na-BOS yan paagi sa mga agrarian reform. Bakit? Coastal water lahat yan. Ang paligid ng buong Boracay, coastal water at pagmamayari yan ng indigenous peoples, mga ate, since time immemorial. Ayan, ipakita ko ang Bukidnon Indigenous Cultural Community, indigenous peoples of Boracay. Ang tribal chieftain dyan, si Randy M. Cayetano, et al. Ang area niyan, Barangay of Manok-Manok, Balabag, and Yapak, Municipality of Malay, Aklan, Province of Aklan, Island of Visayas, containing a total area of 1,003 hectares, 0.28 hectares. Yan ang kwan. Yan, may certification yan. And then, ito ang kwan. Sana yung kwan. Ayan ang Island of Boracay. Ulitin ko, tatanungin ko ang itong mga taga-DNR na ito, lalo na ang former director na si Libby Duran. Anong ginawa ninyo dyan sa Boracay? May kita kayo? Bakit pinabayaan ninyo yan? Ang obligasyon ninyo bilang technical. Mga hayop kayo. Ito ang iyang kwan. Ang technical description ng Boracay. Yan. Kuan ninyo siguro. Andyan man sa record yan. Pwede man ninyo yan kuan mamaya. And then,
Okay, napakita ko na ang technical description, delineation. Ang buong Boracay ay 1,300.28 hectares. Na ang lumalabas ay never man lang nabanggit ang pagmamayari ng mga tribo diyan. Yan ang aking pinagtatakahan, no? Nabanggit ang agrarian reform, pero salamat sa present administration na tinanggal yan yung in-award ni Duterte sa mga ati. Hindi mo dapat i-award yan, Mr. President, kung nagbasa ka lang ng IPRA law, because that property belongs to ati sa Boracay since time immemorial. Itong mga hayop na mga land grabbers na ito nagsulputan, lalo na itong malalaking hotels yan, hinukus-pokus, no? Nang siguro, masabi ko, baka NCIP involved yan. Ang DNR involved yan. Ang local government, no? Lalo na yung ang mayor dyan na pinapabakit ang mga ati dyan. Ibig ko ipaalam sa inyo ay noong hindi pa sumikat ang Boracay, mga ati ang nabubuhay dyan. Ngayon, itong NCIP nagbigay ng 2 hectares, kalti ba yun? Natitirahan ng mga ati. Nag-ipon ang mga ati doon na ang balita ko, ito kung gaano katotoo, itong mga hayop na mga operator dyan sa tabing dagat na mga land grabbers, kami na mga Indigenous and Muslim People's Alliance, nagdideklara na kami ng gira sa inyong mga putang ina kayo. No? Lahat ng mga land grabbers laban sa Indigenous Peoples, ready na kami to declare war against you. Anong mga nakaraan na sabi ko naman ito, yung Shangri-La Hotel ba yun, na ang isang katutubo dyan binangga ng speedboat, namatay. Kung hindi pa dumating si Secretary Abalos, hindi pa naiahon ang kanyang bangkay. No? At noon pa, 10 years ago, may leader din yan na pinatay nitong mga hayop na ito. No? Lahat kayo na mga land grabbers dyan, gamit ang NCIP, gamit ang DNR, gamit ang local government, gamit ang security agency, mga land grabbers kayo lahat. Yung nabanggit sa isang vlog, no? Hindi ko nababanggitin kasi wala naman akong gana dyan sa mga vlog nila dyan. Na ang sabi daw ni Secretary Gibo Chiduro, mayroon daw lugar ang mga army dyan sa Boracay. Ito, Marina mismo, no? Ay walang lugar dyan. Marina, no? Marina Police, para mapangalagaan, maproteksyonan, mabantayan ang karagatan, wala silang maposisyonan. Ganon din ang mga army, no? Wala. Bakit? Nirerespeto ng gobyerno ni President Ferdinand E. Marcos, R. Marcos Jr., ang unang tao sa Pilipinas. Yun ang yun ang pagrespeto ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ulitin kong sasabihin, no? Ang Boracay, walang pagmamayari ang gobyerno dyan.
sa property ng ancestral domain, ancestral land sa Boracay. Kung mayroon man nakaposisyon itong mga hayop na ito, focus lahat yan. Ang mga ati mismo, hindi makalapit dito sa daungan, doon sa maraming turista. Kasi, mga ati sila, mga madudumi ang tingin nitong mga hayop na ito, na yan ang mga tunay na nagmamayari ng Boracay Island. 1,003.28 hectares. No? Kahit saan makarating, ulitin ko sasabihin, walang pagmamayari ang DNR dyan, walang pagmamayari ang local government dyan, walang pagmamayari ang NCIP dyan. Ngayon nakaposisyon dyan ang mga iba-ibang structure na mga land grabber. Sino man kayo, putang inin niyo lahat. Wala kayong karapatan dyan. So, yun lang ang nangyayari dyan. Bakit hindi kayo mag-file ng kaso sa mga ate? Subukan ninyong mga hayop kayo. Pailan ninyo ng kaso. Nagsasabi pa dyan na mga squatter daw ang mga ate. Itong mga kasamaan ko na mga katutubo. Mga putang ina kayo lahat. Kayo ang tunay na squatter dyan. Yan ang tatandaan ninyo. So, yun lang ang pinapaabot ko sa Boracay. Ulitin ko, ang gobyerno, walang pagmamayari dyan sa ancestral land, ancestral domain ng Boracay Island. Ang NCIP, wala din pagmamayari dyan. Ang DNR, itong si former Director Libby Duran, putang ina ko man dito. Plastic, wala ginawa na trabaho dyan. Hindi lang sa Boracay, ibang lugar pa sa Negros Island. Retired na yan eh. Pero kakasuhan din namin yan. Yun ang kwan. No? We are ready. No? Ulitin ko, sa Boracay alone, we declare war against the land grabbers. Hindi namin kalaban ang gobyerno dahil nirerespeto kami ng gobyerno. So, bago ko ipagpatuloy, regards ko muna itong mga nanonood sa akin. Former Nemesio Di Mapiles, shout out sa iyo, Commander. Si Leo Barrios is watching from Wayoy Sectoral Tribal Council sa Esperanza Agusan del Sur. Oy, good evening! Ito ang pinakamagaling na komisyoner ng NCIP. George Midis Largado. Kuya, good evening sa iyo. Shout out kay Villa Doblado de Salisa. Good evening. Shout out Villa Bollado de Salisa is watching. And then Los Guson, no, diyan sa Talisay. Good evening sa inyo, Los Bae. Elizabeth Rosa is watching. Good evening. Itong organisasyon, pinakamalaking organisasyon sa Bicol, sa Golden Hearts Missionary. Pastor, kunting panahon lang, darating kami dyan. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Alam ko naman na ang ginagawa ninyo dyan ay binababoy kayo ng NCIP dyan. Si Ning Dumangkal sa Dinagat, Surigao del Sur, Surigao del Norte ay watching. No? Dating di tayo dyan, tapusin ko lang muna Bae Suprema, itong ginagawa sa Boracay na pinag-aagawa nila ang lupa na hindi kanila. No? So, yun ang aking hamon sa mga hayop na mga land grabbers na ito. Kung talagang kanila yan, mag-file sila ng kaso sa mga ate dyan. Hindi na tatakutin nila
Magpadala sila ng armed group nila, magpadala sila ng killer nila. Kami, padala nyo rin ng killer ninyo. Lalo na nagdeklara ako ng war sa inyo, padala nyo kami ng killer din ninyo. Oo. So, hanggang dyan lang muna tayo sa Boracay. Ulitin ko, sa mga ate dyan, lalo na kay Dato Rande, tayuan ninyo ang inyong common private property. Legal, technical, nandito lang kami. Indigenous and Muslim People's Alliance for Justice. Bakit justice ang naparehistro namin 10 years ago? Kasi ang katutubo walang hustisya. Economic, ang katutubo walang ekonomiya, kundi magtinda ng balot Pinoy dyan sa Boracay. Putang ina, walang kita yan ng mga may-ari ng mga lupain na yan. Sino ang kumukuha ng share na dapat mapunta sa katutubo? Yun lang tanong ko dyan sa Boracay muna. Yun, Dato Rande, kumplito na ang technical documents ninyo na we are ready to file cases against these land grabbers. Hindi man natin sila mapaalis dyan dahil nandyan na sila. Pero ulitin ko, hindi kayo maaring magpatitulo dyan because that property is timberland since time immemorial. Magbasa kayo ng Ipralo. Huwag kayo dyan magupo sa air condition ninyo, magantay ng mga turista na katakot-takot ang mga paniningil ninyong mga hayop kayo. Okay, hanggang dyan muna sa Boracay. May mga kasunod pa ito. Isunod ko muna ito. Itong Surigao. Magbanwa tribes. Mamanwa tribes. Manubo tribes. And Higaunon tribes. Dekada na, no? Ang panluloko dito sa mga katutubong ito. Ang regional office or ang local NCIP mismo nagsasabi na pag nag-ipon-ipon ang mga tribo, makulong sila. Hindi ko na ulitin ang pangalan ng hayop ng mga taga-NCIP na yun, engineer yun, no? Nasabi ko na nung nakaraan yan. So, hindi lang NCIP. Idamay ko na rin ang DNR dyan. Sa Caraga Region 13. Ang NCIP, makinig kayo. Kung sino man ang taga-NCIP na kumukuha or local government na kumukuha sa mining company ng royalty share ng mga katutubo, illegal yan. Illegal. Ang mamanwa mismo dahil walang alam, millions, hundred of millions ang kanilang royalty share dyan. Pero hindi nabibigay sa kanila ng tama yan. Bakit? Pinakikialaman ng local government, brokers, at saka NCIP. Lalong-lalo na ng panahon, putang inang jik dumaga na yon. No? Ginabaan din, no? Kinarma ang putang ina niya. Tumakbo ng gobernur sa Davao. At least naubos din ang kinurakot niya sa royalty share ng mga mamanwa at mga manubo, igaunon, magbanwa tribes. Itong dinagat, no? Ang balita ko dyan, report sa akin ng mga member ng Indigenous and Muslim People's Alliance dyan. Tinatakot pa ninyo itong mga magbanwa na ito. No, matagal na panahon na may organisasyon yan.
Kung hindi pa namin tinulungan yan, hindi makakatayo yung mga magbanwa na yan. So, ito, warning! Sa mga provincial, may mga provincial board pa dyan. Putang ina, tinatakot pa itong mga tribo na ito. Sila ang tunay na nagmamayari ng ancestral land and ancestral domain. Magbanwa sa Dinagat, Mamanwa sa Surigao, del Sur, del Norte, Manubo, Higaonon tribes. So kung mali ang ginagawa nila, huwag ninyo takutin sa mga baril-baril ninyo, no? Kasi nawala na ang takot ng mga iyan. Nawala na. No? Lalo na itong mga nag-broker diyan sa mga mining company. Ulitin ko, kami nagdideklara na ng gira laban sa inyong mga hayop kayo. So hindi lang ako masyado nagkuha ngayon dahil ang issue ngayon parte pa sa mga droga, no? Parte pa sa kawalang hiyaan nito mga nakaraang administrasyon na pinipilit nila na tanggalin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. So, kami na mga Indigenous and Muslim People's Alliance, pinapaabot namin sa Philippine government kay President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kahit papano ay nandito lang kami, Mr. President, na tutulong talaga sa iyo whatever happen. Shout out kay Datulig Anahan is watching from Surigao del Sur. Good evening sa iyo, Dato. Shout out kay Dandar is watching from Cagayan de Oro City is watching. Shout out kay Lolita Sumundong. Good evening. Suprema sa inyo diyan sa inyong lugar. Okay. So, yon ang aking shout out kay Ning Dumankal is watching. It is also from Surigao. Shout out kay Mika Sumanday is watching from General Santos City. So, yon ang aking hinanakit bilang Secretary General ng Indigenous and Muslim People's Alliance sa ginagawa nitong mga hayop na ito. Maraming investigasyon. Fernando Alit is watching. Good evening, Fernando. Maraming investigasyon sa Purak, sa Bamban, Tarlac. No? Ito, papunta tayo sa tapos naman itong Surigao. Mga bae, mga dato sa Surigao ay we are ready, no? Para mag-file ng kaso dito sa mga hayop na mga broker, land grabbers diyan, no? Warning din. Ito, tandaan ninyo. Hindi lahat ng mga tribo ay maayos. Maraming tribo na nagsabi ng mga dealer, na mga leader. Pero putang ina ninyo, no? Na mga tribo kayo, na mga dealer, binebinta ninyo ang inyong kaluluwa. Hindi lahat ng katutubo ay maayos. Hindi ko rin kayo masisisi dahil isang kaig, isang tuka, sasama doon sa mga criminals, no? So, ito, patungo tayo ngayon sa Bamban, Tarlac, no? Ang Bamban, Tarlac ay Aita Magansi Sectoral Tribal Council yan.
Felix Pacanya is watching from Manila. Good evening sa iyo, Felix. Ang pagmamay-ari ng mga Aita, Magansi, grupo dyan sa Bamban Tarlac ay dokumentado yan. Dokumentado yan. Itong nagsasabi, Pampanga Beast ba yan? Na sinasabihan ang tribo na mga squatter dyan, putang inang Pampanga Beast na yan. No? Kasuhan mo. Huwag ka daldal ng daldal dyan na may titulo kay pakita mo dahil pag nandyan ako, pakain ko sa'yo. Ang sinasabi mong may titulo ka. Alan Casinero is watching. Good evening. Kamana Bakil is watching from Tarlac. Good evening sa inyo. Ito, mapunta tayo sa Banban Tarlac. Maraming investigasyon na tinayuan nitong mga putang inang mga insect na ito. Nagtayo ng Pugo Building. Walang pre and prior informed consent sa nagmamayari ng mga lupain na yan. Sa investigasyon, never na lumabas ang pagmamayari ng indigenous people since time immemorial. Wala pa kayong mga hayop kayo dyan, nandidiyan na ang mga katutubo. Sa Pilipinas, wala pang Republic of the Philippines, nandito na ang mga ninuno namin. Kaya huwag kayo masyadong mag-abuso dahil ang matagal na natutulog na mga indigenous and Muslim peoples, indigenous people, ay nagising na. Hindi namin kalaban ang gobyerno, lalo na sa gobyerno ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang kalaban namin, kayo na mga hayop kayo. That's why, nagdideklara kami ng gira laban sa inyong mga land grabber kayo. Nandito ang mga picture, mga video, no? Na may mga tribal dealers dyan na binibinta ang lupain na hindi kanila. Diyan mismo sa Bamban Tarlac. So, diyan lang muna ako. Hindi na ako sasali muna sa Purak dahil wala akong kuwan pa dyan. Dito lang tayo sa Bamban Tarlac. So, anyway, noon pa na sana dapat ay makarating sa real investigation ang tunay na pagmamayari ng mga katutubong Pilipino. Pero anyway, okay na yan. Darating ang panahon, lalong-lalo na dyan itong si Alice Goo. Putang ina, may mga resort pa dyan. May mga resort pa dyan sa Banban Tarlac. Oh, good evening. Clapano Nonito. Shout out. Gigi Gayumo. Good evening. Oh, yon ang kwan. Ang mga Aita, Sectoral Tribal Council mismo dyan sa Bamban Tarlac, hindi nila alam na si Alice Goo mayroon resort dyan sa Banban Tarlac. Itong mga barangay kapitan dyan, nagari-arian, natatakutin ang mga tribo. O ito, kupitan, wala kayong pagmamayari dyan na dapat tulungan ninyo ang tribo. Pero tinatakot ninyo dahil sa self-serving interest ninyo. Oh, marami yan sa buong Pilipinas. Oh, shout out kay GC Pingkalan is watching. Oh, yon ang nakakalungkot. Maraming investigasyon sa pagmamayari ng indigenous peoples, pero walang lumabas ang katotohanan na pagmamayari nila yan since time immemorial. Mayroon pa mga insik dyan sa Bamban Tarlac, putang inang yan, nagdupa-dupahan. No? Nandito ang mga picture ninyo, nakuha ko na. Pati ang barangay captain dyan, tinatakot pa ng hayop na insik na yan. So,
Ulitin ko, sa mga barangay kapitan dyan, sa Banban, Tarlac, na involved sa land grabbing, we declare war against you. Good evening kay Ruel Dato. Ruel Ibo is watching from Hinatuan, Surigao. So, ito na, no? Kami sa Alliance, dumami ang nagagalit sa amin dahil pinapalabas namin ang katotohanan sa pagmamayari ninyo. Mga bae, mga dato, suprema, supremo. O ganon din dyan sa kwan. Babanggitin ko na ito. Itong Pililla Rizal, no? Tanay Rizal. Ay kung nagkakaintindihan kayo dyan sa Tanay, okay na sa akin yan. Basta wag lang kayo iharas dyan. Okay na sa amin yan. Kung nagkakaintindihan kayo ng local government dyan, na may buhay kayo, hanap buhay, no problem. Okay sa amin yan. Pero dito sa putang inang land grabbers na ito, sa Pililla Rizal, andyan pa rin hanggang ngayon ang mga security guard nila, no? Pero hindi namin kalaban ang security guard ninyo. Orbel Dilicana, Glory. Dilicana from Quezon City, si Orbel, no? Orbel, ay good evening sa'yo, is watch out. So, Bae Hilin de la Cruz, dyan sa Pililla Rizal. Huwag kayong mangyak-nyak. Papasukin ninyo kung gusto nila na ilan grab ang property ninyo. Magbigyan ninyo sila. No? Kasi kakampi nila dyan, alam ko, local government, may kakampi pang mga pulis yan. Papasukin ninyo. O, yun lang ang aking pinapaabot. Ituloy ko na itong Negros Island, especially in Salvador Benedicto. Ulitin ko, ang pinro dyan, putang ina klaseng pinro yan. Pariyo kayo lahat. Pating direktor mo na si Libby Duran. Plastic. Kaharap, mabuti, pagtalikod, sasabihin mo na inutusan ka namin. Gago! Hindi ka namin inutusan. Sino kami na utusan ka namin? Nakikiusap kami sa'yo. Sundin ang ipralo. Oo ka. Pati doon sa Nueva Vizcaya, putang ina ninyo. Retired ka na, putang ina mo. Plastic ka. Pumunta kami sa'yo, nakiusap, na gawin natin ang batas. Anong ginawa? Sinabi mo? Inuutosan ka namin? Putang ina mo, wala kaming karapatan na utusan ka namin. Para kang Marites, direktor ka pa naman, former direktor. No? Kayo, magsama-sama ng mga pinro mo doon sa Negros, mga hayop yan. Hindi ninyo ginagampanan ang trabaho ninyo. Tatakutin nyo pa kami na kasuhan si IDJ. Putang ina nyo! Talisay, Silay, Sectoral Tribal Council, it's already documented para ninyo malaman. Maximina Umbaw from Tanay Rizal, Bae, ay good evening sa iyo. Pasensya na kasi sa mahabang panahon na binababoy, inuunggoy tayo nitong mga hayop na ito. Mga tao mismo sa ahinsya ng gobyerno na mga walang hiya. Yon ang kinakalaban namin. Mga land grabbers. Huwag na ninyo antayin pa na magalit ng husto si ED. Huwag ninyo kami takutin sa mga kaso-kaso na sinasabi ninyo. Putang ina nyo, mag-file na kayo ng kaso. Kahit bukas, Monday.
Antayin ko. Welcome lahat yan. Pakita ninyo ang titulo ninyo, hokus-pokus na ginagawa ng local DNR dyan. Hindi na kayo nahihiya. Alam ninyo, kayong mga kulimbator sa posisyon ninyo sa gobyerno, tandaan nyo ito. Ang sakit ng anak ninyo, adik. Ang sakit mo mismo, prostate, high blood, diabetes. Ganon din doon sa Surigao, yung mga kumukuha ng pira, ng claim ng mga katutubong Pilipino galing sa mga minahan. Maski tanungin mo yan. Talagang gabaan kayo sa mga ginagawa ninyo. So, ito, pinapaabot ko sa Salvador Benedicto. Talisay Silay. Walang pagmamayari ang gobyerno dyan. Huwag kayo maniwala dyan sa sinasabi ng DENR. Mag-file sila ng kaso kung mali ang ginagawa ninyo. Tawagin na nila lahat ng abogado nila at saka lahat ng ebidensya nila. Umakyat ka sa Salvador Benedicto, putang ina. May mga restaurant dyan ang nagtatrabaho, tribo. Taga saan yan? Taga Bacolod? Galitik ang tinatayuan ng mga restaurant na yan. Nasaan ang DNR? Ang mga technical? Bakit pinabayaan ninyo yan? Mayroon kayo? Putang ina kayo. Nagtanim ng kahoy ang mga anak ng mga katutubo, ginahid namin, hindi kami humingi ng pira sa inyo. Nasaan ang National Greening Program? O dyan sa kay Cecilia Catalan. Dyan sa taas mismo. May swimming pool, may mga structure. Anong ginagawa ng DNR? Kayo ang technical dyan. Binigyan ninyo ng permit. Kasuhan kaya ninyo ako para magkaalam-alam tayo. So, good evening kay Evelyn Murial is watching from Dinagat Province. Good evening sa inyo dyan, bae. So, wala na akong masasabi. Ito na lang ang last na sasabihin ko. Lahat ng land grabbers, private armed group, tribal dealers, political harassment, putang ina ninyo lahat. Mga hayop kayo. Yun lang ang last na masasabi ko. So, good evening sa lahat ng mga nanonood ng aking Facebook Live. Good evening sa kasamahan namin sa Indigenous and Muslim People's Alliance. Good evening kay Dato Sultan Nagamura Muner, ang aming chairman. Good evening kay Dato Titing Atar, ang aming number 1 technical. Good evening din po sa kay Commander Bravo ng Lanao na kasama namin sa Alliance. Hanggang dito muna at ang last na sasabihin ko, Boracay, lahat ng mga structure dyan, illegal yan. Hanggang dyan lang at good evening sa lahat-lahat.